Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang hadlangan. Sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-19 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong hilingin ang tulong at gabay ng mahal na Birhen ng Solidad upang atin pong lubusang maintindihan at maisabuhay ang mga salita na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa araw-araw nating pagtitipon sa banal na misa. Atin po muling balikan ang mga narinig natin na salita mula kay Kristo. Nung Lunes, ito ay tungkol sa atin pong pagganap ng obligasyon natin sa ating lipunan. Tungkol sa usapin ng pagbabayad ng buwis. Tinanong ng mga tao kung nagbabayad ba ng buwis si Jesus. Kung kaya't inutusan niya si Pedro na manghuli ng isda. Ang sabi niya, kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Hindi porke tayo ay taga-simbahan na sumusunod kay Kristo, ay gagamitin na nating excuse para hindi tayo makapagbayad o magbayad ng nararapat na buwis sa ating pong gobyerno. Nung Tuesday o Martes, binilin sa atin ni Jesus na ingatan ninyong huwag hamakin ni isa sa maliliit na ito. Merong usapin tungkol sa sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit at dito'y pinaliwanag niya sa kanyang mga alagad ang kahalagahan ng pagiging katulad ng isang bata. Nung Miyerkules, sa bisperas ng kapistahan ng pag-aakyat kay Maria, ipinaalala naman sa atin kung paano ba yung tamang disposisyon o pagtingin natin kung sino nga ba talaga ang dakila, kung sino nga ba talaga ang maswerte, sino ang mapalad. Kaya't sinabi niya na higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kasi hindi naman talaga ang tatanungin sa atin ay kung ilang degree mayroon tayo, kung gaano ang na-accumulate natin ng mga bagay sa mundong ito, kundi kung paano tayo nakinig at tumupad sa mga salita ng Diyos. Nung Huwebes, sa mismong kapisahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit, ang sabi dito, kung saan ipinahayag din kay Maria na higit na mapalad, tungkol sa pagiging mapalad ni Maria sapagkat nanalig siyang matutupad ang ipinasabi sa kanya ng Panginoon. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin,
tungkol sa usapin din no, ng paghihiwalay. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. Ganon din kapag ang babaeng hiniwalayan, pinatulan ng iba o pumatol din sa iba, nangangalunya rin. At sa bawat paghihiwalay ng mag-asawa, sino ang labis no, na nagdurusa, na naaapektuhan? Ang mga bata. Doon ang gagaling yung kanilang tampo, kung hindi man galit, kawalan ng tiwala sa Diyos. Kaya nga sabi dito, ngayong araw na ito, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Kaya lang, yung kung pagninilayan natin, dahil sa ating mga desisyon, ito yung mga nagiging hadlang para ang mga bata, habang bata pa, ay matutong lumapit sa Diyos. Kaya lang dahil nga sa kanilang damdamin, yung mga emosyon nila, no, na hindi nila maintindihan bakit kailangan mag-away ng mga magulang nila, bakit kailangan maghiwalay ng mga magulang nila, lalong-lalo nang makita bakit may kani-kanila ng pamilya ang kanilang mga magulang. Kaya mas ninanais nila, no, parang nabubuo sa kanilang damdamin yung pagre-rebelde. So bakit pa siya magsisimba? Kasi nagdarasal naman siya, pero bakit naghiwalay ang kanilang mga magulang? At ito yung mga dahilan kung bakit ngayon masasabi, ba't ayaw nilang magsimba? Bakit maraming kabataan sa panahon natin ngayon, no, nawawalan sila ng amor, nawawalan sila ng tiwala sa simbahan, kasi sa loob pa lang ng tahanan, hinadlangan na ng mga magulang ang kanilang paglapit sa Diyos. So ito po ang paalala sa atin. Sana po patuloy natin na pagnilayan itong mga salita na ibinigay sa atin ng Diyos. Nang sa ganon, kung ano man ang ating mga gagawing mga desisyon, lagi nating maisaalang-alang kung ito ba ay maglalapit sa mga bata patungo sa Diyos o ito magiging dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos. Amen?